say, we pursue God, parang we are thirsty. Yung talagang uhaw. Pagkagutom ka, pag uhaw ka, di ba parang kung saan ka makakakuha ng iinumin mo talaga. At sana ganun din yung ating pagsisik sa God ngayon, today. Na this is not just any other Sunday. This is a day ng kauhawan, ng paglong natin sa God. Na as we worship, we pour out ng ibibigay natin ng lahat sa Kanya na, Lord, I really need to experience you today. I really need you today. So move, speak to me, kumilos ka. At laging siya yung ating isisik sa ating mga buhay. So as we worship, let's expect God nakikilos mightily in this place. Let's expect that God will change our hearts. Let's expect that God will fill us with His Spirit. At hindi tayo lalabas sa pintuang yan na hindi punong-puno ng Kanyang presensya. Amen? So we lay down everything before God. I-empty natin ang ating sarili. I-empty natin ang ating hearts so that merong space para siyang mag-feel, para siyang manahan sa ating mga puso. Let's pursue God today. Hallelujah. Let's worship.
16 says, "But just as He called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy." Ang sabi ng Panginoon, be holy, because I am holy. Siyang tumawag sa atin ay isang Diyos na banal. So we cannot come kung hindi tayo magpapalinis sa Kanya. Kung hindi natin nahayaan na gawin niya tayong banal. At ang holiness natin, hindi lang siya nagfa-function every Sunday. Ang holiness, hindi lang siya nagfa-function in the church. In all that we do, wherever we are, wherever we go. If God is in us, if we are truly surrendered to the Holy God who called us, sa lahat ng bagay, we will pursue Him. We will pursue holiness. If you really want to experience God, if you're really pursuing God, you are pursuing holiness. So mga kapatid, let's allow God to change us, to sanctify us, to give us a holy life. No one is holy. Wala ni isang banal, ngunit ang ating Panginoong Jesus ay banal. Therefore, if we seek Jesus Christ today, He will make us holy before God. He will make us righteous before God. And you will truly experience God's presence today. So let's seek and let's surrender our hearts. You've won my heart, Jesus, you're all that I want, all that I want. Lead me to you, forever, Lord, I will pursue, yes, God, I will pursue.
glimpse, God, just for a glimpse of you, God. Wait for you, God. For the last time we sing, here I will wait, just for a glimpse of you, God. Wait for you, God. Yes, Lord. Gaya ng babaeng inaagasan, O God. Gaya ng kanyang pananampalataya na mahawakan lang ang laylayan ng iyong damit ay igagapang namin, Panginoon, ng lahat. Today we come, not out of our convenience, O God, but with longing and thirst. We will long na mag-glimpse lang ang konting presensya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kumilos ka sa aming mga buhay, magpakahayag ka. We are expecting great things today. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Yan, narito na po ulit tayo sa ating bahay sambahan. Tayo po ay sama-sama munang magbatian, magkamayan, dahil we are one family. Hallelujah! Than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. Contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed I can contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed taught me to live now. You are more than enough for me. You are more than enough for me. You are, you're more than enough for me. Hallelujah! Hallelujah! Handa na po ba tayong umawit sa ating Diyos sa buhay? Amen! Amen! Ang daming pwede nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen! Ang daming mga bagay na dapat nating makapuri sa Panginoon dahil siya ay tapat at dakila. Yung pa lamang hingang hinihinga natin. Di ba? Kung ikaw ay humihinga ngayon, dapat nagpupuri ka sa Panginoon. Amen! Isa na yung reason to worship
worship God. So let everything that has breath worship the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We worship you, God. Hallelujah. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. Woo! Oh, but praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Yeah. Let everything in my soul praise the Lord. Hallelujah. Praise Him. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Hey, all the praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. All the praise Him. From the rising of the sun. Come on, church, worship, sing. Hallelujah. And the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. And everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Hallelujah. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. With all and everything that we are, we worship you. Ikaw na Diyos sa dakila at tapat. Marapat ka lamang sambahin at dakilain agad. Buhay ka! Makapangyarihan sa lahat! You are the creator of heaven and earth! Kaya Lord, kami na mga iyong nilikha ay magpupuri sa iyo! Hallelujah! From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west
tunay na dakila ka, Panginoon, at nararapat kang sambahin, O God. Thank you, Lord, sa iyong kabanalan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, O God. Kaya, Panginoon, as we stand before you, O God, we surrender everything, O God. Ito po ang aming ultimate desire. Yung ikaw ang mag-glorify, madakila sa aming mga buhay. Mapapurihan. Hallelujah.
this anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. Now I, yes, God. I belong to you. Yes, Lord, we belong to you, God. Your spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth, in my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hand to the King. Anthem of praise I give to you. I long to love you with all I am. Sing from your hearts now. I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth, in my cry, my deep desire to know you more. I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin.
For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Minsan po, si D.L. Moody, na-invite siya para mag-preach sa isang malaking church. Pero bago siya makatayo dun sa pulpit, sinabihan na siya ng pastor ng church. Sabi ng pastor, Reverend D.L. Moody, meron lamang po tayong maliit na problema sa church na to. Kasi, sanay na sanay yung mga member na bago matapos ang preaching, tumatayo na po sila at lumalabas pa uwi. Baka po magulat kayo kapag sabay-sabay silang nagtayuan. May natitira naman po, kaya lang kalahati lang. So, wag po kayong magugulat. So, nag-isip si D.L. Moody, anong gagawin niya? Gusto niyang tapusin ng lahat ng miyembro yung kanyang pagpipreach. Pagtayo niya sa unahan, sabi niya sa mga members, magpipreach ako sa 2 klase ng mga tao sa umagang ito. First, sa mga sinners, and then sa mga saints. Nagsalita na siya. Nung nasa kalahatian na, sabi niya, okay, mga sinners, pwede na kayong tumayo at pwede na kayong umuwi. Mga saints, matira kayo at kayo ang kakausapin ko this time. For the very first time sa church na yon, tinapos ng lahat ng members ang sermon ni pastor. Ikaw, kapatid, saint ka ba or sinner? Kinakailangan po alam natin yung sagot doon sa tanong na yon. Na tayo ay mga saints ng ating Panginoon, but only because of our Lord Jesus Christ. Sinners tayo in the flesh, still, sinner tayo hanggang ngayon, pero binili na tayo ni Jesus Christ ng banal niyang dugo. At kahit nagsastruggle tayo minsan sa kasalanan, kinakailangan po nating matutunan na maging saint sa harapan ng ating Panginoon. Gamitin natin yung strength na nasa sa atin na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ang ating passage sa umagang ito na Romans 8:1 and 2. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Paano nga ba tayo magbabago from struggling Christians patungo sa pagiging strong Christians? Today, pag-aralan natin ang buhay ng isang Kristiyano from struggle to strength. Tayo manalangin. Heavenly Father, lumalapit kami sa iyo sa umagang ito at patuloy ka namin gino-glorify sa pamamagitan ng pakikinig namin ng iyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa iyong mga anak. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at hayaan niyo po, Panginoon, na sa paglabas namin ng lugar na ito, ikaw ang makikita ng mga tao na makakasalamuhan namin kung kami ay kausap na nila. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam ko po, mag-a-agree kayong lahat that every believer ay merong struggle. Merong battle of control sa buhay nila. Meron laging struggle with the beast that lives in us. Yung dating tayo na gusto lagi ng kasayahan, gusto mabilisan ng lahat ng ginagawa, gusto yung convenient lamang para sa kanya, not necessarily gagawa ng tama at pipiliting magawa ang maganda, kadalasan, gumagawa tayo ng mga bagay na maging tayo ay nadidistract o yung maging yung pagiging buhay Kristiyano natin ay bumabagsak. Kinakailangan po nating malaman na merong maganda para sa atin na dapat nating ginagawa, magiging healthy para sa atin kung gagawin natin, pero bakit nga ba hindi natin ginagawa kahit alam na natin?
Merong mga unhealthy and bad things na ginagawa ang mga Kristiyano. Alam natin, magugulo ang buhay natin pag ginawa natin yon. Pero ang gagawin ng Kristiyano, paborito niyang gawin, yung makasasama sa kanya. Ang sabi ni Paul sa Romans 7 verses 19 and 21, I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Ang story ni Paul, ang nakakalungkot, ay story din ng buhay ko at story ng buhay mo. Kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Alam natin, higit kesa doon sa mga nagagawa natin, na kung ipapractice lamang po natin lahat ng alam natin sa banal na kasulatan, magiging successful Christian tayo, magiging matatag tayo. Dahil ang mahalaga po sa pagiging Kristiyano, hindi lang yung marami kang alam sa banal na kasulatan. Ginagawa mo ba ang alam mo? Ito ang mahalaga. Merong battle in us na gustong gawin yung mga madadaling bagay, gustong gawin yung mga bagay na kayang-kaya natin kesa doon sa itinuturo ng Panginoon. Nira-rationalize natin ang lahat ng mga bagay na nangyayari. Gina-justify natin kung ano yung ginagawa natin. Gumagawa tayo ng mga rational lies sa buhay natin. Madalas, pinapaniwala natin ang sarili natin na tama tayo. Sabi ni Dave Ramsey, sometimes we buy things we don't need using the money we don't have to impress people we don't like. Minsan iniisip natin, kaya nating makuha ang lahat ng bagay na gusto natin. Pero ang katotohanan, hindi mapapasa atin ang lahat ng gusto natin. Yan po ay mga kasinungalingan na ibinibigay ng mundo sa atin na kung gusto natin, pwedeng ibigay sa atin. Dahil ang buhay po ay isang malaking choice. Isang pagpili kung ano ang makabubuti sa iyo, kung ano ang kalooban ng Panginoon, at kung ano ang makasasama sa iyo, at yun ay ang gawin kung ano ang gusto mo. Ano nga ba ang gusto ng Panginoon para sa atin? Sa verse 23, sabi doon, but there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Merong struggle inside of us. Kadalasan, kaya tayo nalulungkot o hindi natin na-achieve yung mga iniuutos ng Panginoon sa atin kasi ang pinakikinggan natin ay ang ating mga sarili instead na pakinggan natin ang ating Panginoon. At kapag ginagawa po natin yan, pinapaniwala natin ang sarili natin na tayo ang tama, sila ang mali. Kadalasan, may mga bagay na ginagawa tayo sa sarili natin na nadamage tayo, nasasaktan tayo, na nasusugatan tayo, na nasa-stress tayo, at hindi tayo magiging masaya. Romans 7:24, sabi ni Paul, what a miserable person I am. Bakit ko ginagawa yung mga bagay na ayaw ko? Tapos yung gusto ko ay hindi ko magawa. Ginawa ko na ang lahat, pero walang makatulong sa akin. Puro na lang seminar, dami ng nabasa na book, ang dami ng mga ginawa, na-try ng lahat ng bagay, pero hindi pa rin maitama. Sa verse 24, ang sabi doon, who will free me from this life dominated by sin? Ang question ni Paul ay hindi what will free me. Ang question niya ay who will free me from this life dominated by sin? Kasi po, ang sagot sa tanong natin, ang sagot sa problema na meron tayo, kung bakit hindi natin magawa yung iniuutos ng Panginoon, ay hindi po what? Hindi isang bagay. Ang sagot ay hindi gamot. Ang sagot doon sa mga problema natin ay hindi program, hindi book, hindi seminar, kundi ang sagot ay isang person. Sino yon? Sa verse 25, ang sabi doon, Jesus Christ and His Spirit inside you gives us the antidote to these negative emotions. Kung Romans 7 lang po, ang babasahin natin, ang mababasa natin dito na sinasabi ni Paul sa mga taga-Roma ay mahina ka,
Marami kang nagagawang kasalanan, nagsastruggle ka sa buhay mo. Pero pagdating ng Romans 8, ito ang kasagutan sa lahat ng naging tanong na bakit kahit Christian na, mahina pa rin? Bakit kahit Christian na, nagkakasala pa rin? Bakit kahit Christian na, namumuhay pa rin sa kasalanan? Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba minsan may alam ka na inuugali niya na hindi tama? Kilala mo siya, kaya alam mo na meron siya pinapractice na against sa salita ng Panginoon. Bakit niya nagagawa yun? Tanungin mo nga siya kung gusto niya yun, na ganun siya. Kung ang sagot niya ay oo, abay lumabas ka na dito kapatid. Hindi ka kasali sa lugar na to. Pero kadalasan kasi ang isasagot at ang tamang sagot ay hindi. Ayaw natin na nandun tayo sa kasalanan. Kaya tingnan po natin kung paano tayo masaset free from us. Dahil ang kalaban natin, yung pinakamatindi nating kalaban ay walang iba kundi ang sarili natin. Paano tayo mag-grow from struggling to strength? Binibigay ng Romans 8 ang sagot. Alam niyo po ba na ang Romans 8 ay considered na greatest chapter of the Bible ng napakaraming Bible scholars? Meron pong isang study na nagtanong yung mga Bible scholars at sinagot nila yung tanong na if there is one chapter of the Bible that you could bring in the desert island, pagka makakarating ka o nandun ka lamang sa desert at wala kang ibang dala, kundi yung naalala mo na memory verse, ano ang iisipin mo na verse sa Bible? 90% sa mga Bible scholars ang sumagot, dadalhin nila ang Romans 8. Dahil nandito po kung paano hindi tayo magsa-struggle sa sin. Nasa Romans 8 ang kasagutan kung paano ka magiging strong Christian. Kung paano ka magiging victorious Christian. Ang una, ang sabi sa Romans 8, you have to remind yourself daily of what Jesus did for you. Ito yung starting point. Remind self every day kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ask yourself, ano nga ba ang salvation? Ano nga ba ang benefits ng salvation? Kaya po napakahalaga na pinapaalala mo sa sarili mo kung paano ka naligtas at kung ano ang ginawa ni Jesus sa iyo. Verse 1 says, no condemnation. Ang ibig sabihin, hindi ka ginajudge ng Panginoon sa mga nagawa mo. Sa lahat ng nagawa mong mali, pinagkatiwalaan ka pa nga ni Jesus Christ eh. Tapos si Jesus Christ, ibinigay niya yung buhay niya para sa'yo, dinala na niya ang lahat ng mga kasalanan na meron ka. Kaya para kay Kristo, walang judgment. Dahil si Kristo na ang na-judge para sa kasalanan natin. Walang condemnation dahil dinala na ni Jesus Christ yung condemnation, yung wrath ng ating Panginoon, pinagbayaran na ni Jesus Christ yung penalty sa ating mga kasalanan. Ang whole passage po na to ay nagsasabi na kapag ang isang tao ay nagbigay ng buhay niya kay Jesus Christ, wala nang condemnation para sa'yo. In other words, kapag hindi ka pa Kristiyano, hindi ka pa nagtitiwala kay Jesus Christ, meron pang condemnation. Pero kapag nagtiwala ka na kay Christ, natatanggal ang condemnation na yon. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay believer na, hindi ka na magkakasala. Kasi magkakasala at magkakasala ka pa rin. Hindi ibig sabihin na believer ka na, hindi ka na magkakamali, kasi magkakamali ka pa rin. Hindi ibig sabihin na dahil believer ka na, hindi ka na mag-fail. Dahil marami pa rin mga believers ang nag-fail. At hindi rin ibig sabihin na darating yung oras na magmumukha kang stupid sa harapan ng Panginoon kasi gagawa at gagawa ka pa rin ng mga bagay na hindi karapat-dapat.
Ang sabi lamang po sa verse 1, there is no more condemnation. In other words, pag tinignan ka ng Panginoon, hindi ka na guilty sa kasalanan mo. Dahil pinagbayaran na yan ni Jesus Christ. Yung lahat ng nagawa mong kasalanan, pati na yung magagawa mong kasalanan sa future, yung ginagawa mong kasalanan ngayon, pinagbayaran na yan ni Jesus Christ once and for all. At kung ikaw ay nakakasala pa ngayon, humingi ka lang ng tawad sa Kanya dahil pinagbayaran na yan ni Jesus Christ. Verse 2 says, the power of the life-giving Spirit has freed you. Dahil si Jesus ay nasa sa atin, meron tayong power. Yung willpower na nasa atin, ang gagamitin natin to fight the bad things in us. Yung mga bad habits natin. Sabi sa verse 2, now you have the power of the life-giving Spirit. Unfortunately, ang daming mga Christians ang nagre-rely sa sarili nilang lakas para magbago. Hindi ginagamit yung power ng Holy Spirit inside of us. Di ba may tatak na tayo ng Spirit? Gamitin po natin ang lakas na yon. Kung gusto nating mabago, kung gusto nating maging strong Christian, hindi yung sarili mong lakas ang gagamitin mo. Hindi yung sarili mong willpower ang gagamitin mo, kundi ang power na nanggagaling sa Holy Spirit. Dahil yan ang God-given power para sa atin. Higit kesa sa lakas na meron ka. Verse 3 says, keeping God's laws cannot save you. Sumusunod ka sa 10 Commandments pero hindi yan ang magsisave sa'yo. Mahal mo ang lahat ng mga tao, napakabuti mong tao pero hindi rin yan ang magsisave sa'yo. Mga good works na nagagawa mo, hindi yan ang magsisave sa'yo. Sumusunod ka sa lahat ng batas, pero hindi ito magsisave sa'yo. Bakit? Kasi nasa sa atin yung sinful nature. Ang pagsunod po sa law, kahit sa batas na sinasabi ng banal na kasulatan, mababago lang nito ang ating outside behavior. Pero yung inside of us, hindi nito kayang baguhin. Hindi nito mababago yung tunay na ikaw. Para lamang pong yang isang piglet, isang baboy, na gumulong-gulong naglaro sa putikan. Kumain ng garbage, namantot na, bumaho na. Pag tinanong mo, ano yan? Ang sagot ay, pig, baboy. Paliguan mo yung baboy na yan. Bihisan mo siya. Lagyan mo ng pabango. Lagyan mo ng ribbon. Lagyan mo ng blush on. False eyelashes pa. Kahit nakagano na yung pilik mata niya. Full makeover. Pero pag tinanong mo, ano yan? Baboy pa rin. Obeying God's laws. Lahat ng good works, mababago lang nito yung appearance natin. Pero ang totoo, yung nature natin, yung inside of us, kahit na ang dami-dami mo ng mga ministry sa Panginoon, kahit ang dami-dami mo ng mga programs na inatinan, kahit magbago ka pa na magbago ng suot mo, kahit ilang ligo pa ang gawin mo, still the same yung nature. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, hindi sa appearance, tunay na pagbabago inside of you, tanging si God ang kailangan mo. Kailangan mo ng Holy Spirit. You have to have Jesus Christ. Hindi po pwedeng i-expect ang isang tao na ang kilos niya ay maging Kristiyano kung hindi naman niya tinanggap si Jesucristo. Kasi wala silang power to change. Kinakailangan nila ang Holy Spirit. Sabi sa verse 4, He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us,
who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit. Kaya ni Jesus Christ, hindi lang yung ating mga kasalanan, kundi ginawa pa niya na iligtas tayo para sa ikapupuri ng banal na pangalan niya. Marami pong mga Kristiyano na hindi kumikilos na talagang follower ni Jesus Christ. Maraming mga Kristiyano ang bitter sa buhay. Maraming mga Christians ang full of insecurities. Mga Christians na merong uncontrollable thoughts sa buhay nila. Napaka mahiyain. Sinisisi yung mga sarili nila. Believers sila pero hindi sila na set free from all those sin. Kailangan nilang mabago inside of them. Kailangan ng Holy Spirit. Dahil alam niyo po ba na ang binabago ng Holy Spirit ay hindi yung labas. Ang binabago ng Holy Spirit ay ang ating mga mind. Nagsa-start yan sa iniisip natin. Sabi, be renewed, be transformed by the renewing of your mind. Paalala mo lagi sa sarili mo, always remind yourself of what God has done for you. Kung gusto mo na from struggling Christian, maging strengthened Christian, kinakailangan mong ipaalala ano ba ang ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. Para po mabago yung buhay natin, kinakailangan mabago yung mga isipan. Yan ang binabago ng Holy Spirit. Kasi yung the way we act, nade-determine po ito. Kaya ka umaaksyon ng ganyan, kaya kumikilos ka ng depressed kasi depression yung nararamdaman mo. Bakit ka nakakaramdam ng depression? Kasi nag-iisip ka ng mga bagay na nakaka-depress. Kung gusto mong makaget over from depression, di mo mapipilit ang sarili mo na magbago kung hindi mo babaguhin yung nararamdaman mo. Pero hindi kasi uubra na mabago yung nararamdaman mo, mababago yung feelings mo, kinakailangan muna na mabago ang iyong pag-iisip. Dahil pag binago yung way of thinking, mababago ang the way you feel, then mababago ang the way you act. Ang maganda po dito, hindi lakas natin yun eh. Kaya ipapaalala natin sa sarili natin, hindi ako to eh. Ang Diyos ito. Dahil nandyan sa iyo ang Holy Spirit, siya ang magbibigay sa iyo ng lakas. Dahil hindi mo yan kayang mag-isa. Merong tutulong sa iyo. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Lalagyan ka niya ng mga good thoughts sa isipan mo. Pangalawa, ask the Holy Spirit to provide better thoughts. If hihingin mo ang Holy Spirit na magbibigay sa iyo ng better thoughts, He will. Ang sabi sa Romans 8:5, nagsasabi po ito ng dalawang mindset. Mindset of your old nature at mindset of the Holy Spirit. Kinakailangan mong pumili sa dalawang mindset na to. Dahil malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Sa verse 6, ang sabi doon, the mind of sinful men are self-destructive. Nagdadala ito sa kamatayan, while the mind controlled by the Spirit is life and peace. Gusto mo ng buhay na puno ng kapayapaan? Depende yan sa mindset na pipiliin mo. Kaya ask the Holy Spirit to provide you with better thoughts. Di po tayo ngayon sure kung ano yung takbo ng bansa natin. Ikaw, ang dami-dami mo ng mga problema. Yung problema mo na yan, malamang nung isang linggo pa yan, dala-dala mo na hanggang ngayon. Tapos isang linggo mo pang dadalhin. Pero pwedeng mabago ang mindset mo dahil ng Holy Spirit. Amen? Need mo na mamili. At ito ang sagot ng Holy Spirit sa mga uncontrolled thoughts na meron ka. Kinakailangan mo ng kanyang lakas dahil bibigyan kanya ng better thoughts.
Ito po yung principle of replacement. Anytime na gusto mong mabago ang buhay mo, wag mo lang basta i-resist yan. Kinakailangan mong i-replace. Replace. Sabihin nyo nga, replace. Wag mo lang i-resist, i-replace mo yan. Kung gusto mo na konti lang yung nakakain mo, pagkain. I-replace mo yung pinopost mo sa FB. Huwag kang post ng pagkain. Bakit? Kasi pag nag-post ka ng pagkain sa FB, ang focus mo sa food, magugutom. Kakain ka ng kakain. Kung nagpo-focus po tayo doon sa mga bagay na ayaw mo, makukuha nito yung attention mo. So, kinakailangan i-refocus mo. Baguhin yung naiisip. Kung gusto mong ma-break yung bad habit na meron ka, anong gagawin mo? Huwag mo lang i-resist. Kinakailangan mo ng refocus. Kunwari, nasa handaan ka. Bago ka palang pumunta doon sa handaan, sinasabi mo na sa sarili mo, hindi ako kakain ng taba. Bawal ang mataba. Huwag. Tapos, nandun ka sa kainan, tititigan mo yung mga matataba. Titig ka ng titig, naglaway ka na. Anong gagawin mo ngayon? Kakain ka na ng taba. Sasabihin mo, bukas na lang ako mag-start ng bawal kong kainin. Kapatid, para maiwasan mo na kumain ng bawal, dun ka sa maraming gulay, tumabi. Dun ka sa salad bar, tumabi. Amen? Dun ka lalapit. Mataas ang BP mo. Anong gagawin mo? Lalambing ka ba dito sa mga magagaling magluto dito na seafoods? Abay, wag ka nang lumapit sa kanila. Diba? Wag mo silang lapitan. Wag mo silang lambingin. Kasi mapapakain ka at mapapakain. Kung ayaw mo ng donut, wag kang lalapit sa Krispy Kreme. Wag mong amoy-amoyin. Kasi pag inamoy-amoy mo yon, maya-maya, bumibili ka na. You have to change your attention. Kasi mamaya niyan, konti lang nakagat. Di ba? Meron tayong mga kapatiran, bawal ang matamis. Yung kabarkada, lagi na lang bumili ng cola. Lagi na lang soft drinks ang hawak. Kaya ang nangyayari, pati yung mga bawal sa matamis, nakakainom ng kahit konti. Kapatid, i-resist mo yan. Ang devil, hindi ko sinasabing devil sila ha. Pero ang devil, nagbibigay yan ng ideas, yung mga temptations natin. Ang Holy Spirit, nagbibigay din yan ng ideas. Nagbibigay siya ng inspiration. Ano ang pipiliin mo? Remember, you choose what you focus on. Dahil believer ka na, nandyan ang Holy Spirit to help you. Invite the Holy Spirit para magbigay sa iyo ng better thoughts. Pakinggan mo siya. Bigyan mo siya ng access sa buhay mo para lahat ng papasok sa iyo ay truth, right, pure, and helpful. Kinakailangan mong palitan ang lahat ng nasa isipan mo. Sabi sa verses 7 and 8, for the sinful nature is always hostile to God. It never obey God's laws, and it never will. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Change must come from the inside out. Magsisimula dito, kaya kailangan mo ng Holy Spirit para mabago ang iyong thoughts. Pangatlo, realize I have a new ability to say no. Sabihin nyo nga, no. Sa araw-araw, ngayong Christian ka na, meron ka ng abilidad, lakas para sabihin ang no doon sa self-will mo, doon sa dating ikaw. Before ka maging believer, wala kang power to say no.
Ngayon, meron ka ng willpower to say no, kaya hindi ka na basta-basta bibigay. Amen? Galatians 5:16 says, "So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves." Kung hahayaan mo na maghari ang Holy Spirit sa iyo, hindi ka bibigay sa mga desire ng buhay mo, sa desire ng laman. Dahil ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng lakas to say no to sin. Ibig po ba sabihin nun, mawawala na yung mga sinful desires na meron ako pag ako'y Kristiyano na? Hindi. Meron pa rin yung mga sinful desires. Ibig sabihin, meron pa rin yung mga ganong temptation sa buhay ng Christians? Yes. Ibig sabihin, meron pa rin mga bubulong-bulong sa akin para sundin ko yung kaaway? Yes. Ibig sabihin, pwede ko pa rin silang sundin? No. Dahil meron ka ng power to say no. May power ka inside of you. Verse 9 says, sa oras na ibigay mo yung buhay mo kay Jesus Christ, He put His Spirit in you. Meron kang power the moment na na-receive mo si Jesus Christ. Verse 12, sinasabi na ang bagong power nito ay inside of you. Kaya, hindi ka na obliged para makinig sa old you, yung dating ikaw. Nagbago ka na. Kapag na-feel mo na parang malapit na akong sumunod, tawagin mo ang Holy Spirit to guide you. Para mabigyan ka ng power to say no to sin. Sabihin nyo nga, no to sin. No to sin. Pang-apat na dapat nating malaman, you have to turn your thoughts to God whenever you are afraid. Na-set free na tayo ng Spirit ng ating Panginoon. Sabi sa Romans 8:14-16, "For all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. For His Spirit joins with our spirit to confirm that we are God's children." Nire-remind po tayo dito na huwag tayong mag-focus sa fear, but start to focus on our Heavenly Father. Dahil ikaw ay anak na ngayon ng ating Diyos. Amen? Kaya ang takot ay nawawala. Kapag dumarating yung takot, paalala mo sa sarili mo, I am a son of God. Pamilya ako ng aking Panginoon. At ang bawat pamilya ay hindi lang nagmamahalan, kaya nga mahal mo yung katabi mo, kundi pinoprotektahan tayo ng Holy Spirit. Kapag natatakot na tayo, sabihin mo sa enemy, sabihin mo sa kaaway, paalala mo sa kanya na ikaw ay anak ng ating Diyos. Tawagin mo ang Heavenly Father at bibigyan kanya ng lakas. Kapag ang feeling mo nagpe-fail ka na, tawagin mo ang Holy Spirit. 2 Timothy 1:7 ay nire-remind tayo that God has not given us a spirit of fear, kundi binigyan tayo ng Holy Spirit, ng spirit of love, power, and self-control. Kaya tandaan, turn your thoughts to God whenever you are afraid. The more na kontrolado ka ng Holy Spirit, the more na meron kang self-control. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, you can handle kahit na ganong kabigat ng temptation. Dahil ang sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Number 5, we have to focus on the long term, not on the short term. Meron pong isang study sa Harvard University that the more long-term your thinking is, the more successful you will be in life. And the shorter term your thinking is, the more failure you're gonna be in life. Sinasabi po nila na ang mga tao
ay mas marami yung nagfe-fail in life dahil meron silang short-term thinking. Ang iniisip lang nila yung ngayon, yung sa araw na ito, kung ano yung magpapasaya sa'yo ngayon. Pero yung mga tao na merong long-term thinking, the more successful na magkakaroon sila sa kanilang buhay. Kasi sila daw po yung most successful people on earth, yung long-term thinkers. Sa ating mga Kristiyano, alam mo ba na dapat ikaw ay long-term thinker? Dahil ang iniisip mo ay hindi yung ngayon, kundi ang eternity kasama ni Kristo. Dahil ang lagi mong iniisip ay hindi yung hirap mo sa pagbabible study ngayon, kundi yung reward na makasama si Kristo sa hinaharap. Ang iniisip mo ngayon ay hindi yung pagod na ako, a-attend pa ba ako sa church? Hindi yun. Hindi yun ang iniisip mo. Ang iniisip mo ngayon ay dapat mag-glorify mo ang God na pinaglilingkuran mo. Yun yung long-time focus. You need to focus hindi sa pain na meron ka ngayon, kundi dun sa makukuha natin sa hinaharap. Kaya po, kaya na natin ngayong ipagpalit yung mga short-term pain, yung mga failures na meron tayo sa long-term benefits. Verse 18 says, "Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later." Yung pong praise na He will reveal to us later, ang ibig sabihin yan ay long-term. Isang promise, hindi yan ngayon mo makukuha, kundi sa hinaharap. Merong reward pagdating natin sa heaven. Kung ano ang ginawa mo ngayon, ginamit mo yung mga ibinigay na talent sa iyo ng Panginoon, ginamit mo ng mahusay yung time, talent, and treasure, i-reward ka ng ating Panginoon dahil naging maayos ka na steward niya. Pero hindi lang yun eh. Sabi sa verse 17, "And since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering." Tatanggap ka ng reward dahil mismo sa ginawa ng ating Panginoon. Magiging co-heirs tayo with Christ. Kaya nga po, ang focus natin dapat ay long-term. Sabi sa verse 18, "He will reveal to us later." Ang mamuhay ngayon bilang Kristiyano ay mahirap, di ba? Hindi ako naniniwala doon sa mga nagsasabing, ang dali-dali namang maging Kristiyano. Nasa laman tayo eh. Mahirap talaga. Pero dahil sa Holy Spirit, kakayanin natin. Amen? Dahil nakatingin tayo doon sa long-term benefit. Kinakailangan nating mag-focus sa long-term, not sa short-term. Pang-anim, remind myself that God is good and in control. Ang ating Panginoon ay mananatiling good and in control kahit anong kalagayan natin sa buhay. Romans 8:20-25 says, "Against its will, or creation was subjected to God's curse. But with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. For we know that all creation has been groaning as in pains of childbirth right up to the present time. And we believers also groan, even though we have the Holy Spirit within us, as a foretaste of future glory. For we long for our bodies to be released from sin and suffering. We too wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children, including the new bodies He has promised. We were given this hope when we were saved. If we already have something, we don't need to hope for it. But if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently." Sinasabi ni Paul, everything on earth is broken. Everything on earth na wala sa purpose niya, sa tamang purpose niya. Lahat ng nandito sa daigdig nagsasuffer. Lahat ay in pain. Lahat ay frustrated.
Yan na lang katabi mo. Tanungin mo nga kung anong kailangan niya. Sasabihin niyan, pera. Di ba? Kahit alam mo naman na mapera siya. Nandito tayo sa earth eh. Lahat tayo ay merong pangangailangan. Life is unfair dahil we are all broken. Kaya nga, always remind yourself that God is in control. Kahit anong sitwasyon meron ka, kahit malaki yung problema mo, God is in control. Maganda nga po sinasabi dito sa verse, nagpe-pray ang Holy Spirit para sa'yo. Nagsasalita ang Holy Spirit para sa'yo sa verse 26. Kaya kaya mong ma-overcome ang bitterness. Kahit anong problema, kahit anong mangyari, remember na ipinagpe-pray ka ng Holy Spirit. Hindi lang yung kapatid mo sa pananampalataya ang nananalangin para sa'yo, kundi pati ang Holy Spirit. Verse 28 says, it is not all good, pero gagamitin ng Panginoon ang lahat ng bagay for your good. Higit na mas malaki ang ating Panginoon sa ating mga problema. Naniniwala kayo doon? Kahit gaano kalakas ang kaaway mo, kahit gaano kagaling yung mga nambubuli sa'yo, kasama mo ang Panginoon. Sino nga ba ang laban sa'yo? Wala na pa. Romans 8:31 says, who can ever be against us? Paalala mo sa sarili mo, God is in control. Pag gulong-gulo ka na, God is in control. All I have to do ay yung itap yung power ng Holy Spirit in me. Kung kaya nga ng Panginoon na ibigay ang kanyang only Son, sabi sa verse 32, yung pa kayang kailangan mo ngayon ang hindi niya ibigay sa iyo? Yung pa kayang utang mo ang hindi niya bayaran? Kung kaya nga niyang ibigay si Jesus Christ para sa iyo, yung pa kayang sakit mo ang hindi niya kayang pagalingin? Yung pa kayang broken heart mo dyan ang hindi niya lagyan ng band-aid? Di ba? Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kaya paalala mo sa lahat, God is good and He is in control. Dahil lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon, nagkikare ang Panginoon. And number 7, kadalasan po kasi tayong mga Kristiyano, ang feeling natin, insecure tayo. Pero tandaan mo, you have to trust that God will never stop loving you. Bakit nga ba nai-insecure ang mga tao? Kasi nakakaramdam tayo minsan ng rejection sa mga magulang. Sinabi sa iyo ng magulang mo, ba't hindi mo gayahin ang ate mo? Ang sipag mag-aral. Sakit nun. Nafe-feel mo yung rejection. Pag naglalaro, ang mga bata, di ba? Pag naglalaro, tapos yung mag-grupo-grupo, tapos hindi ka napili, ang sakit ng pakiramdam. Na-reject ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Na-reject ka, ang sakit ng feeling. Na-reject ka ng asawa mo, pinagtawanan ka ng asawa mo, ang sakit ng feeling. Yang mga rejection na yan, nangyayari yan sa lahat ng mga tao. Pero kapatid, kahit kailan, hindi ka i-reject ng ating God. He will never stop loving you. Ang sabi nga niya sa verse 38 to 39, sabi ni Paul, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Kahit kailan, hindi ka i-reject ng ating Panginoon.
Kahit anumang na nagawa mo sa Panginoon, kahit nire-reject mo na ang Panginoon, kahit hindi mo na pinapansin ang Panginoon, kahit pag nagpe-pray ka, kausap mo ang Panginoon, hindi ka na nakapag-in Jesus name dahil sa antok mo, never kang ire-reject ng Panginoon. Yan ang napakagandang paalala para sa bawat isa sa atin. Pero yan po ay paalala if you belong to Christ. Tinanggap mo na ba talaga si Kristo as your personal Lord and Savior? If yes, kung nakakaramdam ka ngayon na failure ka, kung nakakaramdam ka ngayon ng takot, nakakaramdam ka ng hopelessness, nakakaramdam ka ng insecurity, ng bitterness, kinakailangan mong paalala sa sarili mo of what Jesus did for you. Hingin mo na bigyan ka ng Holy Spirit ng better thoughts. Dahil meron ka na ngayong ability to say no. Kaya lahat ng temptation na darating sa iyo, just say no. Turn your thoughts to God. Kasi anak ka na niya. Hindi ka niya pababayaan. And focus on eternity. I-remind mo ang sarili mo, andyan ang Holy Spirit. Hindi lang yung kapatiran ko dito ang kakampi ko. Nandyan ang Holy Spirit. Tutulungan niya tayong mag-succeed. And never ever forget that God will never stop loving you. Tayong lahat ay tumayo. Kapatid, meron kang lakas from the Holy Spirit. Kaya mo na mag-improve sa pagiging isang Christian na laging nagsastruggle. Dahil nandiyan ang strength from the Holy Spirit. Nakikinig ang ating Heavenly Father. Sabihin mo sa Kanya, kailangan mo siya. Holy Spirit, kailangan natin siya sa buhay natin. Dahil doon lang tayo magkakaroon ng lakas. Dakilang Diyos, makapangyarihan naming Panginoon. Maraming pagkakataon na bumabagsak kami sa pagiging Christian namin. Stressful kasi yung buhay namin. Ang daming pagkakataon na ang dami-daming failures. Ang daming pagkakataon na sinisisi namin yung sarili namin. Ang daming pagkakataon na nakikita namin yung mga mali namin, yung kahinaan namin, nag-give in kami sa kasalanan. Pero hindi ito yung gusto mo sa amin eh. Sure kami doon. Na ang gusto mo sa amin, victorious Christian kami. Strong Christian kami. Nakakapag-obey kami sa iyo. Hindi yung minsan lang, kundi araw-araw na o-obey ka namin. Kaya mo nga pinadala ang Holy Spirit. Kaya nga Holy Spirit, hinihingi namin ang tulong mo. Ikaw ang magpaalala sa amin kung ano na ang ginawa ni Jesus Christ para sa amin. Kaya kakayanin namin magpatuloy. Ikaw, Holy Spirit, ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan. Ang lagi naming alalahanin, nandyan ka lang eh. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw yung magbibigay sa amin ng mga fresh and good thoughts. Ikaw, Holy Spirit, ang magbibigay sa amin ng strength para makapili ng tama, to say no to sin. At ikaw, Holy Spirit, ang patuloy na yayakap sa amin upang maramdaman namin na merong God na nagmamahal sa amin at kahit kailan, hindi kami i-reject. Isang God na laging yayakap sa amin every time na kami babagsak. Isang God always ready to forgive kung kami lalapit lang sa Kanya. Eto kami na yung mga anak, Panginoon. Madalas mahina, madalas bumabagsak. Pero dahil sa Holy Spirit, hindi na kami magsastruggle sa pagiging Kristiyano. Kundi magkakaroon kami ng lakas na nanggagaling sa Holy Spirit at kakayanin namin ang lahat
dahil sa banal na pag-ibig mo. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pagpapatuloy po na ating gawain, let us take this moment to be reminded of the privilege we have in giving our tithes and offerings, as well as giving for our church building and for our benevolence project. Naalala ko po na na-share ko po sa aking mga co-teachers na na-approve po ako for PWD. So, syempre po, pag PWD, may mga privileges. Ano po? Tapos sabi nila, sana all. Sabi ko naman, palit tayo. So, in a way, it's blessing in disguise. Ano po? Ito po talaga yung provision ng God. Kasi syempre, pagka ikaw ay hindi naman po lahat ng may mga health condition ay nabibigyan ng na-approve for PWD. It should be yung mga extreme cases, rare cases. Ano po? Pero napakabuti ng Lord kasi still really, yung pagpapadala niya po ng tulong, yung help, para kahit papaano, ma-lessen yung burden ng may mga sakit. Ano po? Kaya sabi ko nga, sobrang masarap yung feeling pag tumatanggap ka ng ganitong privilege. Ganon din naman po tayo dito sa church. We don't really have to have those sicknesses, para lang magkaroon ng privilege. This time po, we are privileged to give our tithes and offerings and all the acts of giving. So when I say giving, it is more than just a financial transaction. It is our expression of faith, obedience, gratitude to God, and as our reflection of the fruit of the Holy Spirit within us. Para po dun sa ngayon na nakabisita dito sa church, ang tithing po ay ang pagbabalik sa Lord ng 10% ng ating kita bilang pagsunod sa utos niya. At yan po ay laging pinapaalala sa atin sa Malakay 3:10. Sabi po doon, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Malinaw naman po na hindi siya request. It is a command. At pag sinabing command, we have to obey. Kailangan po nating sumunod. Pero bilang tayo naman po ay nabago na ng heart, ng Lord, ang ating heart, na transformed na, hindi na lang tayo nagbibigay na ating tithes out of obedience, but it is out of love na sa Lord. Ano po? Kaya nga po, marapat lang po na sundin po natin siya as we acknowledge God as our main source and as we place our trust in His provision. Sabi nga, we are no longer a sinner. Kasi every time na hindi tayo sumusunod sa commandment na ito ng God, nagkakasala po tayo. Ano po? Ang ating pagbibigay po ay hindi lamang nagpaparangal sa Diyos, kundi nagpapala rin po sa iba. The resources that come into the church are used to advance God's kingdom, serve the community, and assist those in need. Our obedience in this area enables the church to be a source of light and hope. Napag-aralan din po natin last week, kanina rin nabanggit din ng pastora, that part and parcel of the fruit of the Holy Spirit is generosity. At nabanggit po yung Holy Spirit na yon sa Galatians 5:22, which includes love, kindness, and goodness. So giving generously reflects these values by demonstrating love for God and others and sharing what we have received with an open heart. Every blessing that we receive from the Lord and offering back to Him through these acts of giving is a natural expression of gratitude. Meron po kami sa school namin na Lingap Scholarship. Inopen, ito po yung para sa mga bata, yung poorest of the poor. So 2 lang po sa bawat section. So inopen ko po siya sa lahat ng mga estudyante ko. Sabi ko, yun namang alam nyo na kaya na kayong maitawid ng inyong mga magulang, di wag na kayong mag-submit sa akin. In that way po kasi malalaman ko ang sitwasyon nila, makakapagkwento sila sa akin. So, kinausap ko po yung mga bata, sabi ko sa kanila, kung hindi kayo mapipili, you have to feel blessed. Blessed kasi kung sa palagay nyo mahirap yung sitwasyon nyo, meron palang mas mahirap pa sa inyong sitwasyon. Sabi kong ganun sa kanila. At nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magbigay ng short motivational message sa mga Lingap Scholars, ang sabi ko sa kanila na it's a blessing from the Lord. Kasi nga, ito yung kanyang provision kahit paano makatulong sa kanila.
At sabi ko, sana pagdating ng panahon, pag kayo ay successful na, you could give back. Makapagbalik kayo sa Lord as a sign of gratitude. Ano po? Kasi you were once a scholar. Kayo minsan ang tumanggap. Ngayon, baka naman pwedeng kayo naman ang magbalik. Sana sa dinami-rami na ating scholars dito, dumating din ang time na kayo naman po ay magbabalik. Parang yung mga non-workers sa atin dito. Nung panahon hindi pa tayo nag-work, dinidesire po natin na magka-work tayo para pagdating ng panahon, makakapagbigay din tayo sa Lord, makakapagbalik tayo sa Kanya. And even doing extra miles, hindi lang naman po yung tithes and offerings, ang dami natin ditong opportunity or privileges to give. Ano po? So pag meron na, sana naalala din natin yung panahon na yon na once na ipinag-pray din natin sa church na tayo ay bigyan, i-provide niya sa atin yung ating pangailangan. So ito po ay sabi din po ito sa sa 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. The attitude with which we give is more important than the amount. Finally, let us take this moment where our faith meets opportunity. Katulad na lang po na nabanggit sa Acts about the early church where they came together to build a place where they could gather, worship, and grow. Ganun din naman po tayo. This new church building na dinidesire natin is not just a mere structure, but it's a home for our faith, a sanctuary for our community, and a beacon of hope for generations to come. Consider all the lives that have been impacted by these walls, such as marriages, marami pong nakapagpakasal na dito, mga dedications, answered prayers, rescued souls, and many other church activities. Imagine how many more lives we can touch with our new church building that will allow us to reach out further, welcome more individuals into God's family, extend ministries, and serve our community in ways we never thought would be possible. Pero ito pong ating pinagpe-pray na new church building ay mangyayari lang if only we will work together. The new church is more than just us. It is for our children, their children, and those who have yet to come. So let us give joyfully, willingly, and faithfully. Let us give with trust today, knowing that our investments will bring fruit for all eternity, our long-term benefits. Hear my
Atin po ipag-pray. Ama naming banal, maraming salamat po sa mga salaping ito. Langit aming Panginoon na patuloy niyo po, Panginoon, ang mga salaping ito, Panginoon, para sa tuloy na pagpapala sa Panginoon sa bawat isa po. Kayo nga po ang patuloy na magkaroon, Panginoon, patuloy, Panginoon, na naghahanap ng work o dalangin, Panginoon, na para patuloy, Panginoon, ibalik sa kanila para kay patuloy na mapapunan ng Lord. Panginoon, na humahanap ng mga saliping ito at magamit lamang, Panginoon, para sa iyong ubasan, O God. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, dalangin namin na patuloy ang iyong provision sa bawat isa. Ay magtiwala sa iyo. Maraming salamat. Amin, O God. Amen. Ngayon pong month na to, last week ng September hanggang first week ng October, sineselebrate po natin ang Teacher's Day. At dito po sa ating church, marami pong mga teacher. Na po, naniniwala po ba kayo na marami tayong mga teachers? Amen. At ngayon po ay atin pong isa-celebrate ang Teacher's Day. At tatawagin ko po ang mga... Ito pong mga tatawagin ko, ito po yung mga nagtuturo sa mga bata, nagtuturo sa youth, sa Oath Keepers, sa Dorcas, may mga Bible study sa labas po, nagtuturo din po sila sa mga schools, and nagtuturo po sila sa mga bahay-bahay. Yun po yung ating mga teachers na ginagamit ng ating Panginoon. And tatawagin ko po isa-isa para alam po na kayo po ay teachers. Baka po hindi nyo alam na teacher kayo eh. Sister Mayet, pakipunta lang po dito ng mabilisan. Ano po? Sister Mayet, Sister Girly, Larry, Ami, Lilian, Elisa, Fe, Abel, Marivic, Jean, May, Lenlen, Lori, I am, pasensya na po, hindi ko na po kayo tatawagin kuya at ate, Lourdes, Panya, Pastor Ray, Piping, Ninong Piping, July, Jaja, walang galang ano po, July, Jaja, Asel, Jem, si Ate Barbie po, nandito po ba? Yon. Sige po, punta po tayo dito sa unahan. And mga nagtuturo po sa mga bata, si Marge, si Jael, si Jezreel, si Saint, si CJ, si Kyle, si Gerald, Justin, Jeter, Kier, Micah, Joel, Jeremy, Ray, Levi, Rachel, Ate Malu, and of course, ang atin pong dalawang pastors na mga teachers din po natin for sure, si Pastora Sharon and Pastor John. Siyempre po, ang atin pong Pastora Tessie din po. Yan. Nandito na po ba lahat? Bago po tayo ipag-pray ni Pastora Sharon, yan, ay meron pong kaunting gift na nakayanan po at ibigay ng ating church para po sa mga teachers na nandito na nagagandahan at nagagwapuhan. Ayan. Pwede ninyo nang ibigay ang ating mga gift. Thank you po sa church natin. Thank you po kay Lord. Amen. At ipagpe-pray po tayo ni Pastora siya. Praise. Kung makikita po doon
nakalagay, Synergy in Action. Yun po yung lahat ng ginagawa ng church from Monday hanggang Saturday. Nakadalasan na hindi natin nakikita. At sila po yung mga people ng CCFI, SPP, na naglilingkod sa Panginoon kahit anong mangyari, maulan, bagyo, mainit, magpapatuloy ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Sabi sa Acts 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Walang halaga sa mga anak ng Panginoon ng buhay kung hindi magagawa ang tungkulin, ang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Hindi po ito sa labang elementary school, ng high school o ng college, pero teacher sila na merong long-term na gawain at makakakuha ng reward sa Panginoon. Natanggap nyo na ngayon, partulong yan sa mga reward na makukuha natin sa Panginoon na bigay ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At salamat sa paglilingkod ninyo. Tayo po'y manalangin. Stretch natin yung mga kamay natin sa kanila. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon, salamat po sa mga anak mo na to na ready na maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong banal na salita. May mga times na napapagod sila, may mga times na meron silang sakit, nahihirapan sila, may problema sila, pero magpapatuloy at magpapatuloy sila ng pangangaral ng iyong salita. Kaya ang dalangin ko, Panginoon, ay pagpatuloy mo silang bigyan ng kagalingan sa lahat ng mga sakit na meron sila. Sa lahat ng mga problema na meron sila, Panginoon, lutasin mo ang mga ito. At nawa, O Diyos, maging kalakasan para sa kanila ang mga pinagdaraanan nila ng mga pagsubok. At sila ay magiging matagumpay na mga Kristiyano. Anointing, Panginoon, ang pagkaloob mo sa kanila every time na nagsasalita sila. Yung spirit mo, Panginoon, ang patuloy na kikilos at mararamdaman ng mga kausap nila. Kaya yung blessing na natatanggap nila, Panginoon, magiging channel of blessing din sila para sa mga nakakausap nila. Salamat sa iyong banal na salita na dala-dala nila, Panginoon, every time nahahayo sila. Kasi kung mga pastors lang, Panginoon, hindi namin kakayanin yung ganito kadaming mga ministries, ganito kadami ng mga Bible studies. Pero dahil sa mga anak mong ito, Panginoon, na ready na maglingkod, mga anak mo na ready na magpagamit sa iyo, O Diyos, kumilos ka sa buhay nila at mas marami pang kaluluwa ang madadala nila sa iyong harapan. At darating ang araw, pagharap namin sa iyo, Panginoon, makakatanggap ang bawat isa sa kanila dahil sa kanilang katapatan ng paglilingkod sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Siya po ay dakila, makapangyarihan at tapat. Kaya habang buhay natin siyang pupurihin, habang buhay natin siyang sasambahin, at siya ang ating dadakilain. Hallelujah! Sa Kanya nagmumula yung strength na kailangan natin. Ang Holy Spirit ay laging laan yung Kanyang help, yung Kanyang guidance para sa atin. Kaya kaya nating purihin siya, i-glorify siya sa lahat ng pagkakataon. Ipapakita natin kung sino ang ating Diyos. Amen! Amen! Hallelujah!
with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. From the rising, from the rising to the setting sun, His love endures forever, and by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing, oh, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever, and by the grace of God we will carry on. Yes, His love endures forever. Sing praise. Hallelujah. Sing praise. 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 Forever God is faithful. Hallelujah. You are strong. Forever, forever and ever, forever God is faithful. Hallelujah. You are strong. Forever, forever. Yes, Lord. Ikaw ay Diyos sa tapat. Ikaw ay Diyos sa dakila at mananatili kang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw'y walang hanggan. Ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Kaya, Lord, pwede namin itong panghawakan. Anumang pagkakataon, anumang oras, anumang sitwasyon, laging laan ang iyong pag-ibig. Kaya kami, Panginoon, ay laging aawit, laging sasamba ang aming puso para sa iyo. Hallelujah. We sing praise to you, God. We sing praise to you, God. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. We sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise.
purihin ka. Father God, muli nagpapasalamat kami aming Diyos na natapos naming gawain. Salamat aming Ama, minsan pa, O God, nadarama namin ang iyong presensya. Purihin ka aming Diyos sa aming kalagitnaan. Sambahin ang ngalan mo. We give you honor, Father. We give you praise. Ikaw lamang ang aming papupurihan, sasambahin, at itataas lagi namin ang iyong banal na pangalan. Father, salamat sa gawain na ito na naging matagumpay, aming Ama. Salamat sa iyong mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong mga salita'y buhay. Aming Ama, nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat patuloy kang nangungusap sa bawat isa. Sa kabila, Panginoon, ako minsan, ang aming mga puso ay nag-aalinlangan tuwing kami nagkukulang, nagkakasala. Subalit, nandyan ang Holy Spirit na nangungusap sa amin na anak, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya pasalamatan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Whew. We honor you, Father. Ikaw lamang ang aming pupurihan. Ikaw lamang ang aming sasambahin at dadakilain. Hallelujah! 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 Father, salamat sa iyong mga anak na ginamit sa araw na ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Ibigay po ninyo, O Diyos, ang desire ng puso. O God, na matagal na nilang minimiti. Father, salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang kaloob po ninyo sa amin sa araw-araw. Salamat sa knowledge and wisdom, lalo na, Panginoon, sa iyong mga ginagamit. Sa iyong ubasan, patuloy bigyan kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo. Salamat, Lord, dahil ang aming buhay, Ama, ay nakalaan para sa inyong mga gawain. Kaya tulungan po ninyo ang bawat isa, Ama, na ang mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon, ito'y aming maisapamuhay upang kami, Lord, lalong lumago sa pananampalataya at magkaroon kami ng kalakasan upang makahayo, maipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Father, salamat kay Pastora na siyang ginagamit po ninyo para maipahayag ang mga salita. Salamat sa mga kabataan nandito sa itaas na patuloy na naglilingkod sa inyo. Salamat sa mga kabataan, Panginoon, na naroon din sa likod. Yung mga youth namin, mga children namin, Panginoon, na nag-aaral na yung mga salita, pagpalain mo rin. Lord, ang lahat ng ginamit po ninyo at lahat ng narito, Panginoon, ay buong puso kami nagpapasalamat dahil kayo po ang naghatid sa amin dito. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, bangitin natin ang ating mga kahilingan sa God. Narito siya sa ating kalagitnaan. Father God, salamat. Nakinig po ninyo, O Diyos, ang daing ng iyong mga anak. Tugunin po ninyo ang lahat ng ito. Maraming salamat, Lord. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Mataas na mataas. Minsan pa. Hallelujah. Tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos sa masalangit, ang pag-ibig ni Jesucristo at ang patnubay, pangunguna ng banal na Espiritu ang siyang laging sumaatin. Mula ngayon at magpakailanman, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord.